Happy Sabbath po. Napakabilis ano po. Napakabilis ng panahon. Lagi kong sinasabi, nagtutumilin ang panahon. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang nasa aklat ng Exodus 3. At sana ay pakinggan natin mabuti. Kung may Biblia kayo dyan, samahan nyo akong magbasa. Bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po muli sa inyo sa loob ng kalahating salinggo na kami po inyong iningatan. Pinagpala, ginabayan, pinahiram ng mga bagay-bagay, pinagkatiwalaan ng buhay at kalakasan at kagalingan. Sana po ay mapatawad din po muli kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ngayong gabi, Ama, ay muli kaming hihiling ng karunungan mula sa inyong banal na Espiritu at maunawaan po namin ang aming babasahin. Salamat po palagi sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Gayon din po ang mga sasama sa amin na manonood, makikinig sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Simulan na po natin ang Exodus 3:1 hanggang 22. Isang araw, binabantayan ni Moses ang mga hayop ng biyenan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moses ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita kaya sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises ang naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit kaya hindi nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko, nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit na mga namamahala sa kanila at naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Hateo, Amereo, Perizeo, Hiveo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inaalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipsyo? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita. At ito ang tanda ko ang pag nagpadala sa iyo. Kapag inilabas mo na ang mga Israelita sa Ehipsyo, sasabahin niyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila, ang Diyos na kanilang mga ninuno ang padala sa akin para iligtas sila. At nagtanong sila sa akin, anong pangalan niyo? At ano po ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila, ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang pangalan ng Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin, sa inyo, kilalanin niyo ako, pangalang Panginoon magpakailanman.
At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at tuparin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin na at nagsabi na binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipsyo kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hibeo at mga Jebuseo. Pakikinggan ko ang mga tagapamahala ng Israel at pagkatapos pumunta kayo sa mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipso at sasabihin sa kanya, magpakita sa amin ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya kung maaari, payagan nyo kaming umalis ng 3 araw papunta sa disyerto para maghandog sa Panginoon naming Diyos. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipso, maliban na lang kung mapipilitan siya. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo at papabaunan pa nila kayo pag alis nyo. Ang mga Israelitang babae ay may manghihingi ng mga alahas at pilak at ginto at mga damit sa mga kapitbahay nilang Ehipsyo at ang mga babaeng bisita nito. At ipasusuot nyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Napakagandang istorya. Ano po? Ngayon, dito po yung nakita natin ng kung paano tinawagan si Moises ng Diyos pag alis niya sa Ehipto. Tunay nga po na ang bawat bagay kapag ikaw ay tatawagin ay may kani-kanyang paraan at may, no, hindi po mali, may merong paraan ng Diyos, yun ang ibig ko sabihin, may paraan ng Diyos at hindi maaring hindi ka lapit kapag siya ay tumawag sa iyo. Okay, sa pagtatapos po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya buhat sa inyong banal na aklat sa aklat ng Exodus na ito po ay aming nai-enjoy, namamangha kung paano nyo tatawagin ng isang tao. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na Sabat na ito, Ama, muli kami magtatagubilin sa inyo sa aming mga gagawing programa sa pagpunta sa bahay-sambahan. Ingatawanan na po ninyo ang bawat sa amin. Maraming salamat po muli at ang lahat po hiniling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli ako ibabati sa inyo ng Happy Sabat. Makita-kita tayo bukas sa ating bahay-sambahan.